Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan po natin ito si Trillanes na ito na naman, nagpapapansin na naman. So gumagawa na naman ng panibagong papansin itong si Trillanes. Ang ginawa ngayon, nagsampa na naman ng panibagong kaso. Pero ngayon, dinamay naman ngayon si Pulong Duterte, yung asawa ni BP Sara, tsaka yung, ang kaso naman dito ay yung parang connivance. So, may drug trade ang ikinaso niya. Pero panoorin mo natin itong balitan to para medyo magkaroon tayo ng konteksto. Ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Dante, tungkol saan itong reklamong inihain ni dating Senador Trillanes? Magandang tanghali aga, katatapos lamang maghain ng reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes IV dito sa DOJ. Ito ay may kinalaman sa illegal drug smuggling at paglabag sa Anti-Graft and Practices Law na kanyang ihinain nga dito sa DOJ ngayong umaga. Ang mga respondent sa reklamo ay sina Congressman Paulo Polong Duterte na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din ang bayaw ni Pulong na si Attorney Manasseh Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, dating Bureau of Corrections o BOC Commissioner Nicanor Faildon at ilan pang miyembro umano ng Davao Group Drugs Smuggling Syndicate. Nagugat ang reklamo sa isyu ng nahuling 6.4 billion pesos na drug shipment noong 2017. Ayon kay Trillanes, sina Pulong Duterte at Mans Carpio ang naging protektor ng illegal drug smuggler. Samantala si dating BOC Commissioner naman, Faildon, ang umano'y facilitator o tumulong para maipuslit ang kontrabando sa Pilipinas. Dagdag pa ni Trillanes, ito yung issue na dumaan na nga sa pagdinig sa Senado kung saan hinamon ni Trillanes si Duterte na ipakita ang kanyang tato na nagpapatunay umanong siya ay miyembro ng triad. So ito, malinaw na na recycled na naman yung panibagong isinampang kaso ni Trillanes. Ito yung time na hearing, Senate hearing na kung saan ginigisa niya itong si Congressman Pulong Duterte. Ito yung yung gigil na gigil siyang makita yung likod ni Pulong Duterte. Alam niyo yung kung mapapanood niyo yung binasag siya dito ni Pulong Duterte na pinipilit nga siyang ipakita yung tattoo niya sa likod. So, sinabihan nga siya dito ni Pulong Duterte. Tuwan-tuwa ako nun dahil talagang hindi nakapalag dun si Trillanes na sinabi ni Pulong Duterte na ilang beses ba kailangang sagutin ng ayoko ipakita yung tattoo ko sa likod? Bakit ba kinukulit niyo ako? 'Di ba? Paulit-ulit laging tumiklop dun si si Trillanes, sabi niya, hindi kung gusto mo lang naman na na patunayan na wala kang tinatago, bakit hindi mo pwede ipakita kahit executive session yung tattoo mo sa likod? Gusto niya ipadecode ba daw sa US kasi yung tattoo daw dragon daw or something kung ano yung nasa likod ni Pulong Duterte. Ayun, ilang beses siyang binasag doon. So, Senate hearing yun, walang nangyari. Senador pa siya noong time na yon, so wala siyang nakuwang, kumbaga, hindi niya naisampa yung kaso. So, tapos ngayon, ang katwiran niya doon na hawak daw ng mga Duterte yung justice system kaya hindi nila maisampa yung kaso. Pero tandaan nyo, Senate hearing yun. Senador siya. Bakit hindi niya nagawa ng paraan na masampahan ng kaso? Kasi nga, malinaw pa sa malinaw sa na talagang basura yung kanyang mga pinagsasabi. Sa kanya rin nanggaling yung mga yung mga witness nung panahon ng EJK na sila rin yung nag-conduct ng hearing, yung kay Matobato, kay Las Cañas, na halatang-halata naman na na gawa-gawa lang yung witness, yung mga statement nila. So anong ina-expect natin? Ngayon nagsampa siya ng kaso. Sinampahan niya ng kaso na recycled na galing pa noong 2017. 2024 na ngayon. 7 years na yung nakakalipas. So napakahaba ng panahon. Tapos ngayon lang isasampa.
Oo, sabihin natin tatanggapin yan ng korte, pero siyempre, mababasura lang din yan. Ngayon, pag nabasura yan, ngangak na naman niya si Trillanes, sasabihin na naman niya na malamang ang aawayin naman niya rito, si Marcos. Bakit? Kasi pag binasura lahat yan, kasi ano na panahon na ni Marcos, administration Marcos na yung humahawak niyan. So, ang aawayin naman niya, susunod dyan, si Marcos. Kung ano na naman yung mga sasabihin niyan. Yan ang antayin natin. Kasi, ito yung tipo ng tao na si Trillanes, pag hindi na pagbibigyan yung kanyang gusto, yung kanyang kapritsyo, nanganggat na lang bigla. Tulad yan, ito, sigurado o mababasura lang to isinampan niyang kaso kasi nga recycled. Kahit yung mga naunang isinampan niyang kaso kay Pangulong Duterte, malamang niya mababasura yun. Yung kay Banat Bay, malamang sa malamang mababasura din yun. Tapos ang aawayin niya si Marcos, yung administrasyong Marcos kasi sasabihin niyan pinapaboran or hindi binaliwala yung kanyang mga expose. Kasi ito sumisip-sip din sa Marcos eh. Pansinin niyo ginagamit niya yung issue sa mga Duterte at sa Marcos para magpabango. Kasi nga inaantay niya baka sakaling nga namang kunin siya na tumakbo bilang senador sa ticket ng administrasyon. Baka sakali, siyempre. Kung ikaw ba naman may plano ka pang bumalik sa politika, siyempre doon ka nakakapit sa mas malakas. 'Di ba? Kaysa naman sumakay ka sa bangka ng dilawan na alam mo namang malayo na lumubog lang 'yon dahil nga yung 8 diretso nila dumiretso sa Inodoro. Lalong-lalo na yung sa mga aktivista na bumubuo sila ng senatorial slate nila na malabo pa sa sabaw ng puset na may na lumusot 'yun. So siyempre doon na siya sa administrasyon na hawak lahat ng makinarya at andun yung advantage. Kaya medyo dumidikit, sumisip-sip siya, ginagamit niya yung issue na nagbabakasakali siya na tulungan siya ng Marcos administration na bulungan yung judiciary natin, yung justice system natin, paboran yung mga isinasampang kaso niya. Pero siyempre, itong mga justice system, yung justices naman natin, yung mga korte naman natin, hindi naman yung basta-basta na nabubulungan. Dahil siyempre, based on pa rin yan sa ebidensya. Kung nakita nilang yung mga isinasampang kaso ni Trillanes, puro mga recycled na basura, ano pang in-expect mo? Siyempre, itatapon na sa basurahan niya. Kasi nga, basura lang naman yun ng illegal drugs, smugglers. Kabilang sa ebidensya na kanyang isinama sa reklamo ay yung mismong pagdinig sa Senado. Inaasahan din na maghahain pa siya ng karagdagang reklamong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo sa mga darating na araw. Iyan mo nating update mula dito sa Maynila. Tulad niya, magdadagdag na naman siya na isasampang kaso. Yung korte, nayayamot na yung mga yan. Siyempre, dadagdag pa sa loaded nila ng mga wala namang kwentang kaso. Ang dami nilang hinahawakang mas malalaking kaso na, di ba, matagal yung pagbibigay nila ng mga hatol sa mga kaso. Tapos dadagdagan pa nito ni Trillanes ng mga basura. Imbis na makapag-focus sila dun sa mga malalaking kaso, kailangan pa nilang i-entertain itong si Trillanes kasi siyempre medyo nag-aalangan din sila. Baka nga naman mangagat. So, i-entertain nila, tatanggapin yung mga reklamo nila. Pero pansinin nyo, napakatagal yan bago hatulan ng korte kasi kumbaga ilalagay na yan sa dulo ng pila. Kasi alam naman nila, basura lang yung mga hawak ni Trillanes. No choice lang sila dahil, siyempre, karapatan pa rin naman niya kung gusto niya magsampa ng kaso. Pero tingnan mo, pag ito sinampahan ng kaso ng mga Duterte, iyak tawa to. At ang sasabihin na naman, ginagamit na naman yung pwesto, ginagamit na naman yung kapangyarihan nila. Siyempre, Vice President si BP Sara, yun ang tutumbukin niya. Di ba? So, antayin natin kung anong mangyayari dito sa mga ipinagsasampa nito ni Trillanes, yung mga pautot niyan to. Tingnan natin kung ito diretso, kung magkakaroon ng probable cause. So, antayin natin yan. So, maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.